Dati po akong lector or yung nagbabasa sa misa, yung sa Bible reading, and then naging catechist din ako doon sa mga bata. And then, yun yung naging helping sister ako, yun yung pangunahing para mga katuwang ng mga madre sa pag-aalaga doon sa mga bata. Nung malapit ng kaming mag-graduate ng high school, kinuusap ulit kami nung madre kung, yun, parang ino-offera na mag-stay na kami doon. Mag-stay na daw ako doon kasi yun nga, yung parang magtuloy-tuloy namin yung sa pag-aaral ng pagmamadre. Pero parang hindi ko na naramdaman eh. Ngayon, yung napangasawa ko po is galing din ng same school, pero puro lalaki. Sa Boys Town sila galing. And then, paglabas po, yun, yung sa work na, pagka-graduate namin with vocational training. So, inihanap sila ng trabaho nung mga madre, tapos kami naman, ganun din. So, doon na kami nag-meet. Napansin ko kasi yung asawa ko, at tubili na siya pag niyayaya ko siya dun sa pag-attend sa mass, tapos sa pagro-rosary. Parang atubili na siya, ayaw na niyang sumama. Pag may times na pinagbibigyan niya ako, napapansin ko pag nasa simbahan kami, matitingin ako sa kanyang ganyan, hindi na siya lumuluhod, hindi na siya nagsa-sign of the cross. And then nung sinabi niya sa akin, yun na yung time na nagpapadoktrina na pala siya. Tapos, may mga bagay na sinasabi na niya sa akin na tinututulan ng isip ko. Pero sa kalooban ko, nakakaramdam ako ng takot. Kasi sabi niya, hindi naman pwedeng parehas tama yung pananampalataya natin. Sabi niya, paano kung dumating yung time na magwakas na, tapos parang nakakaramdam ako ng takot na paano kung hindi ako sa langit mapunta. Ayoko namang magkahiwalay kami. May mga bagay siyang sinasabi na huwag ka nang magpaputol ng buhok, ganyan. Tapos, ako bakit? Sabi niya, basta, mas bagay sa'yo. Gaganunin lang niya, hindi naman niya sinasabing reason. Tapos, mas okay kung magpapalda ka na lang. So, ang dami kong tanong, pati alahas, sabi niya, pati ka wedding ring. Kasalukuyan na akong dinodoktrinahan. Kasi nga, tuwing aalis ako dito sa bahay, tatakas lang ako. Kasama ko yung 2 kong anak. Itinetsyempo ko lang na pag wala yung amang ko, tsaka ang inang ko, itatapat ko yung oras na nandun sila sa bukid. Hindi nila mapapansin na aalis ako. Nung nakakapitong doktrina na ako, natapat kasi yun na nag-November 1, hindi ako nagpunta ng sementeryo. Yun yung first time na hindi kami nagpunta ng sementeryo. Tapos nung una pinagtapat sa kanila na sabi ko, ama kasi nagpapadoktrina na po ako sa sa kasamahan po na ang dating daan na ang mga ngaral po ay si Brother Eli Soriano. Hindi ka ba nahihiya? Hindi ka ba nahihiya sa mga tao nung para sa'yo? Ano na lang sasabihin ng ibang mga tao? Inaaral ka ng mga pari at mga madre tapos ganyan! Iiwanan mo! Sabi niya, pag hindi ka tumigil dyan sa pinaggagawa mo, sabi niya, babariling ko pa yan si Soriano na yan eh. Sabi niya gano'n. Sabi ng asawa ko, anong desisyon mo? Sabi ko sa kanya, ipagpapatuloy ko yung doktrina. Hindi naman kami pinigilan nung pumunta kami ng Laguna. Nakiusap lang si Brad na yung asawa ko na doon sa mga kasama niya sa trabaho, sa boarding house, kung pwede na doon muna kami makitira. Habang nasa trabaho sila, yun naman yung schedule ko ng doktrina sa lokal ng San Cristobal. Una ko na doktrinahan. Sobrang sabi ko nga, later na lang nung makilala ko na yung tunay na aral sa iglesia, sabi ko sobrang exact opposite. Yung aral ng Katoliko dito sa aral sa iglesia ng Diyos. Naalala ko yung time na yun na habang nagpe-prayer meeting, unti-unti tinatanggal ko yung lahat ng suot kong alahas. Yun, tapos sabi ko hindi ako nagkamali ng desisyon. So, doon ako nagtapos ng doktrina hanggang sa mabautismo sa lokal ng San Cristobal. Maraming mga pagsubok, yung mga naranasan namin. Pero sabi ko nga, sapat yung awa ng Diyos, sapat, mas lamang yung awa niya, yung pagmamahal niya na naramdaman namin, sapat para makapagpatuloy. Ako po si Sis Mariel Arroyo at ito po ang istorya ng aking pananampalataya.